Hello po, kamusta po kayo? Mga Kaps, mga guys, mga kababayan. Ito, Undersecretary Claire Castro nanatili sa PCO at siya pa rin yung spokesperson, no? O hindi spokesperson to, Undersecretary to eh. Pero ang trabaho nito ay parang spokesperson, di ba? Natili siya sa Malacanang Press Corps. Gayon din mga Kaps, mga guys, mga kababayan, Edin Santos, present pa rin siya sa Malacanang Press Corps. So, nanatili siyang ah, news correspondent ng Net25, no? Representative siya dito sa Malacanang Press Corps. Okay, so ito, panoorin natin, guys, no? Yung salpukan na naman nilang dalawa. Pero ito, guys, makita natin, okay na siya, no? Smooth na at maganda na makita natin parang maganda na yung mood doon sa ah, Malacanang Press Corps, no, sa ginanap na press briefing na pinangunahan ni UC Claire Castro. So ito, panoorin na natin. Sa unang pambungad na tanong ito, guys. First na nag-question is Madam Aidin Santos. Okay, play. Maraming salamat po kay Assistant Secretary Evangeline Jimenez Lucroc ng DFA. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung zero billing. Okay? Zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po, hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital, so, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth Desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa ospital. Yung po sa Z-benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po napili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo, di naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon pong tinatawag na Z benefits package. Kung meron po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Sunod na tanong, Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, good afternoon. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his SONA anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, kumusta po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, maganda po kasi huwag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan,
pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong? So, dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag ka nga tinanggal natin talaga, agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So, hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Mari. So, ayan guys, no? Narinig natin. So, medyo maganda, no? Yung pag-deliver ng mga sagot niya ni Yusik Claire Castro ay okay na siya. Hindi na katulad ng dati na parang kung sa ibang mga ano pa, nagsasalita, mga bardagulan daw, no? Palingkera. So, hindi na. Meron ng pagbabago. Kumbaga na-develop na, nag-improve. 'Di ba? So, ganun din. Ang tanong ni si Madam Eden, pag nagtanong, same as ano, usual pa rin, no? Yung ginagawa niya. So, nakikita natin, pag sumagot, na comparison lang natin doon sa yung tanong ni Eden Santos at saka yung doon sa isang sumunod na nagtanong sa kanya. So, maingat na si Yusek Claire sa pagsasalita. Kasi pag, alam nyo naman, pag mali-mali ang ang inyong isasagot, ang sasagot ni Yusek Claire doon, talagang merong support question yun si Edwin Santos, tatanungin ka niya doon sa sinabi mo, di ba? So, sa pamamagitan nito, nakita natin, no, nagkaroon na talaga ng improvement. Okay, so sana ganyan, maayos, no? Para ma-enjoy tayo. Pero, ito guys, no, talagang nakakaiba talaga yung karisma ni Edwin Santos pag nandyan siya sa press briefing, pag naka-attend siya, di ba? Kasi, kanina, pambungad pa lang, pagtanong, first question, Edwin Santos of Net25. So, parang, ano no, excited tayo ba, no? Nakaka-excite kung ano yung, tahimik, you know? Ganun yan siya. So, kahit din si Jose Claire Castro, nakikita natin, oops, ano kayong tatanong nito? Di ba? Pero, sa kabuuan, is maayos. So, keep up the good work, both, no? Both, Edwin Santos, Jose Claire, at saka sa iba pang mga media practitioner na present diyan sa Malacanang press corps sa press briefing na ginagawa. Okay, Nobs Vlogs pa rin, no? Senior TV po tayo, title natin ngayon. Tuloy po ang pag-subscribe at share din po yung channel natin. Salamat po.